Hello guys! Kumusta? Excited ako for today's video kasi may i-test ako na product. For sure, magugustuhan ito ng mga Starlink users, lalo na yung mga naka-Starlink Mini. Ito ang box niya guys. Ang product na ito ay galing sa Pickdu na brand. Ang name ng product nila is Pickdu Link Power 2. Bali, second generation na ito ng product nila. Super latest, kaya mainit-init pa. Wag na natin patagalin pa. Tara i-unbox na natin or tinatawag natin na what's in the box. Siyempre, ang una nating makikita ay ang Link Power 2. Isa siyang power bank designed for Starlink Mini. Bale, modular style ang concept nila for integration sa mga Starlink Mini natin. Later on, i-guide ko po kayo how to use at set up. Before that, dapat may idea ka sa mga parts ng Pickdu Link Power 2. Start tayo sa DC input port. Dito natin pwede gamitin ang existing Starlink Mini DC power cable together with power supply para ma-charge natin ang Pickdu Link Power 2. Next, ang Type-C PD output input port. Meaning, pwede gamitin ang port na ito para i-charge ang Pickdu Link Power 2. Or gamitin ang Type-C port para mag-charge tayo ng other devices like mobile phones, laptop, action camera, and other gadgets. Next is itong part na ito, ang tawag dito ay LCD para sa mini screen display. Diyan natin makikita if ilan na lang ang remaining charge or ilang percent na siya if nasa charging mode tayo. Then if ilan yung input at output na watts. Madami pa siyang useful indicator na makikita dito like Bluetooth for mobile or web app monitoring at iba pa. Para sa iba pang details makikita nyo sa user manual. I-add ko yung link sa description. Next naman syempre ay ang power button with LED light indicator. Ang malupit sa power button na ito, marami siyang hidden functions. Hindi na siya hidden kasi sasabihin ko na siya sa inyo. Aside sa pag-power on na need i-press and hold for 10 seconds para mapagana ang Starlink Mini natin. Sa pag-power off, ganun din need din i-press and hold for 10 seconds para totally ma-save ang charge ng Pickdu Link Power 2. Kasi kung i-press mo lang siya ng 2 seconds, ma-turn off nga ang Starlink Mini pero naka-on pa din ang LED at light indicator sa power button. Other features niya is related sa pag-pair ng Bluetooth sa Pickdu Link Power 2 for monitoring. Tinatawag itong pin mode switching. To active, quickly press the power button 3 times to switch between fixed pin 020555 and random pin. Next is medyo new technology ito para sa power bank. Tinatawag itong DC magnetic input port. In short, other option ito para ma-charge ang Pickdu Link Power 2. Don't worry po, later on, i-demo ko siya para may idea po kayo how it works. Then, ang good thing dito sa Pickdu Link Power 2, may built-in tripod mount hole or slot siya. Next, syempre itong DC output port. Dito natin i-connect yung short DC to DC cable na kasama sa package ni Pickdu Link Power 2 para syempre matransmit yung power from power bank to Starlink Mini. Ayun guys, may idea na kayo sa parts ng Pickdu Link Power 2. Ito pala yung laman ng small box. Andito yung sinasabi ko na short DC to DC cable. Pang-connect natin kay Starlink Mini. Then, itong isang item na kasama is yung tinatawag na DC to magnetic DC cable. Gagamitin natin siya later on dun sa DC magnetic input port para maka-charge gamit yung existing na Starlink cable. Eto na guys, start na natin i-set up at paganahin ang Starlink Mini natin gamit ang Pickdu Link Power 2. Kunin nyo muna ang short DC to DC cable. Then ilalagay natin siya sa DC output port ng Pickdu Link Power 2. Ito yung port niya, itong bilog na butas. Take note po, for DC to DC cable lang po ang pwede gamitin dito, hindi yung mahaba. Kasi pang output lang ito ng power. Ang Starlink long DC to DC cable po kasi ay input. Bawal po kayong magkamali. Possible masira ang Pickdu Link Power 2. Basta tandaan, yung short cable lang ang pwede dito isaksak po. Then, i-make sure na sagad ang saksak. Kunin na natin ang Starlink Mini para alisin ang kickstand. If no idea ka pa paano ito maalis, madali lang po siya. Ito po yung quick guide ko. Para maalis po ang kickstand, need natin maangat ito para maalis ang pagka-lock niya. Ganito lang po, iangat nyo lang po para maalis sa pagka-lock
Hindi po yan masisira. Ayun, naalis na po natin. After nito, ready to integrate na siya or bolt in sa Starlink Mini natin. Salpak nyo lang po dito. Then, saka nyo isaksak yung kabilang dulo ng short DC to DC cable sa Starlink Mini. Hindi naman kayo malilito doon kasi isa lang po ang port doon na bilog. Sagad nyo lang po ang short DC to DC cable. Ayun, goods na ito. Basta properly bolt in na siya, automatic na siya mag-lock sa Starlink Mini. Na fit siya perfectly. Hindi basta-basta maaalis. Sukat na sukat ni Picdo ang quality ng pagkagawa. I can say, best to have itong Picdo Link Power 2 if Starlink Mini user ka. Perfect combination ito sa Starlink Mini natin. If interested ka sa Picdo Link Power 2, order now via Picdo website. Check product link in the description at comment section. Pwede mo din siya ma-order via Lazada or Shopee under sa Alpha Lifestyle Official Store. Added na din po yung link sa description at comment section. Don't forget to collect vouchers and coins to get discounts. Check out now mga ka-Starlink. Back to the setup na tayo at testing. Need lang natin i-press and hold ang power button ng mga 10 seconds para mag-power on or active. Then mag-blink ng green itong light indicator sa power button. Sabay lalabas ang display sa LED para sa status ng battery. Makikita nyo na may 36% charge ang battery niya. Then may breathing effect yung light indicator sa power button. Pag nawala ang display, quick press nyo lang ang power button. Makikita nyo din sa display na may output na 30 to 32 watts. Ibig sabihin po nito ay yun yung need ni Starlink Mini right now para mag-power on. Then dito sa my other side, to confirm na running na ang Starlink Mini natin, may blue light indicator na siya at blinking pa, which is good indicator po siya. To confirm po na working, lumabas na ang SSID or Wi-Fi name niya. Ito po siya. Ganun lang po siya kadali i-set up at gamitin. Kaya ano pang hinihintay mo? Check out now mga ka-Starlink. Alam mo ba saan maganda gamitin ang Starlink Mini powered by Picdo Link Power 2? Syempre para bawi tayo sa gastos at may pangbayad tayo ng monthly internet. Good for remote work setup siya. Kung nasa off-grid area ka, bagay na bagay sa'yo ang setup na ito. May high-speed internet ka, then may portable power source ka pa. Next is sa mga camping. Always connected ka pa din kahit nasa remote area ka or dead spot location. Syempre sa beach, dahil malapit na ang summer, malay mo mapunta ka sa remote island with white beach. Ang bilis mo maka-upload ng mga photos at videos mo nun. Lalo na if travel vlogger ka or content creator. Pwede din syempre sa hiking or trekking. Kasi magaan lang naman yan, parang ganito pwedeng i-attach sa backpack. Imagine mo nasa may sea clouds tapos may internet ka pa din. Okay din siyang magamit as communication device in case may emergency. Lalo na madalas sa ganyang lugar ay dead spot or walang signal ang mga cellular towers. Siyempre napakaangas nito. If may setup ka na Starlink Mini sa car or any vehicle setup, parang ganito siya para may idea kayo. Then maganda din siya sa boat or ship setup para sa mga seafarers or sa may mga bangka. Lalo na yung mga fishermen natin na gusto magka-internet kahit nasa gitna ng dagat. Alin man sa mga ito ang trip mo, pwede diyan ang Starlink Mini powered by Picdo Link Power 2. Discuss naman natin yung mga amazing features ng Picdo Link Power 2. Features number 1, Picdo Link Power 2 is designed for Starlink Mini to be integrated directly. Perfectly fit siya, hindi basta-basta maaalis, sukat na sukat ni Picdo. Ang quality ng pagkagawa. Tapos ang compact niya with amazing features. Plus lightweight din siya, nasa 667 grams lang or nasa 0.6 kilogram lang. Features number 2. Picdo Link Power 2 with battery capacity of 99 watt-hour or 27,500 mAh. It provides over 5 hours of continuous runtime. Plus points din kasi airline approved siya. Features number 3, Picdo Link Power 2 have 3 ways how to charge. First is via Type-C PD charging. Para ma-charge ang Link Power 2, need mo ng charger na may Type-C cable. Then other option is via DC input charging. Ang maganda dito yung original Starlink Mini cable at power supply lang ang need.
Then yung last option is via magnetic DC charging. Dito natin magagamit ang DC to DC magnetic connector yung kasama sa package. Tapos gagamitin lang din natin yung original Starlink mini cable at power supply. Wala nang need bilihin pa. Ang maganda sa setup na ito ay pag may tripod na mount, ganito siya pag ginamit. Pwede mo ma-charge ang PicDo Link Power 2 kahit sa malayo, easy to attach and detach. Tapos, hindi pa mabend ang Starlink mini cable natin. Features number 4. PicDo Link Power 2 Type-C PD can use to charge other devices like mobile phones, laptop, action camera, and other gadgets. Features number 5. PicDo Link Power 2 with built-in slot or hole for mount or tripod. Easy to set up and align Starlink mini dish to maximize internet speed. Features number 6. PicDo Link Power 2 added 2 aluminum alloy nameplate that serves as heat sink or heat dissipation, syempre to prevent overheat and maintain the temperature. Also, to maintain the lifespan of the power bank. Features number 7. PicDo Link Power 2 have a mobile or web app to monitor and control it via Bluetooth. Control is effortless. You can remotely power on and off, monitor its status, and manage your setup with a single tap. I-scan nyo lang po pala yung QR code dito sa PicDo Link Power 2 para ma-open ang mobile or web app. I-add ko din po yung link ng manual sa description para dito. Need nyo lang i-pair via Bluetooth. Features number 8, PicDo Link Power 2 has a bypass function. Magagawa ito gamit ang mobile or web app para yung kuryente direct mapupunta sa Starlink Mini. When the bypass function is on, external power is routed directly to the Starlink Mini. Okay na okay ang features na ito. Guys, check naman natin ang speed test ng Starlink Mini ko gamit ang PicDo Link Power 2. Mag-connect muna tayo sa Wi-Fi ng Starlink Mini, then open na tayo ng Starlink app based dito sa app. Online na po ang status, meaning may internet na po. Makikita nyo din na naga-download na din siya ng software updates. Bali, ang Starlink Mini ko ay nakasubscribe sa residential plan. Mas tipid po ang monthly nito kesa sa roam. Message nyo lang ako if gusto nyo naka-residential din ang Starlink Mini nyo. Right now, nasa Cavite ako. Ito yung pwesto ng pinaglalagyan ng Starlink Mini ko. Medyo open area naman siya. Tara, i-quick speed test na natin. Wait lang po natin matapos para makita natin ang final results. Based dito sa results, ang download speed ay 97 Mbps. Then ang upload speed ay 14 Mbps. Sa latency or ping naman ay 61 milliseconds. Try naman natin sa fast.com para walang bias. Wait na lang din po natin matapos para makita natin ang final results. Based dito sa results, ang download speed ay 87 Mbps. Then ang upload speed 46 Mbps. Sa latency or ping naman ay 28 milliseconds. Medyo mababa ang speed dito sa area ko right now. Possible congested na din sa area ko kasi may demand surcharge ang residential service plan. So far, pang personal use at work ang purpose ng Starlink Mini ko. Kaya naman niya. Kahit itong content ko na ito, Starlink ang ginamit ko sa pag-upload. If interested ka sa PicDo Link Power 2, or may question ka, comment ka lang po or check the description for more details. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.